Wala nang ubo sipon. Mayroon pa, ubo. Pero Uso naman na-duty ka na. Uso naman talaga ngayon yung ano. Ilang araw kang masama ng pakiramdam? Pang-3 sana ngayon, pero nakuha din sa loob, ang tawag. Usok. Pinapausukan. Opo. Ganun ang ginawa sa akin ni Pepa. Nagbigay ng mga pang-usok ng mga dahon-dahon. Ngayon, si Emerson pa yung hindi pa na gumagaling. Kasi, pag okay yung pakiramdam, lalabas. Kaya ganun. Titingnan yung mga baboy niya, tapos balik na naman. Pagkakagabi, bumabalik na naman yung lagnat. Sabi ko, wag ka munang lumabas. Si tatay mo muna yung bahala sa mga alaga mo. Pero okay na din siya. Kagabi, sobrang init. Umabot ng 38.9 yung lagnat niya. Talagang uso ang sakit, no? Si Bukyo may dinggi. Oo. Naglabasan na kanina. Hindi siya na-confine. Dinala niya sa Hospital ni Mamili. Uso talaga ngayon yung dengue. Kaya ganun, doble ingat tayo. Buti nga kami dito, nagpapausok na kami ng tatapong kami paghapon. May naman yan, may baygo na pwedeng i-spray sa loob ng bahay at saka sa labas. Pwede naman yun. Pwede din Opo. Ganun yung ginagawa ko sa bahay. Dumaan si Micaela kanina. Sabi niya, ititherapy na naman daw si Opo, kasi hindi na siya inaatake. Lang, siguro sa isang linggo, mas mabuti pa kung may atake. Sabi ni Dr. Alatorre, pwede na siyang ibalik sa therapy. Nangingi siya ng tulong sa yan, si Micaela, mula nung turuan ko siya kung paano manghingi, kung yung mga papel, yung mga pagpraprasis. Talagang aktibo siya kahit basta makahingi lang siya ng tulong kahit kanino. Oo, magandang. At least nasanay na din siya. Opo, kahapon na doon siya sa Kapitolyo. Maghapon siya doon. Sige, sabi ko, habang nandoon ka at nandito ako sa bahay nagpapahinga, sabi ko, ako muna yung titingin-tingin sa bata. Nagmamask lang ako. Nakapunta sa sa check-up sa Tacloban. Opo, pagkatapos lang update. Yung update doon, yun na nga. Sabi ni Dr. Alatorre, may si Dr. Alatorre, buti ni record ni Micaela para marinig din ng lahat. Talagang hindi talaga siya pwedeng lagyan ng NGT. Yung gustong planong gawan dito. Kakaiba daw kasi yung case ni Scarlett, sabi ni Dr. Alatorre. Kung nag-advise siya, dapat noon pa. Kasi ilang beses na check up na sa kanya. Hiningi niya ulit yung pangalan ng doktor. Kasi parang tatawagan niya. Oo, kakausapin. Tapos sabi niya, in case na ma-admit ulit si Scarlett, yung case niya about pneumonia, basta anytime na ma-admit siya, kailangan iisang doktor na lang ang hahawak sa kanya, hindi na yung kung sino-sino na lang. Opo. Oo, so mag-ano sila dito ng doktor na hawak? Si Dr. Alatorre, may kukontakin siyang isang doktor, parang si Dr. Hammer yata, kasi mula umpisa doon sa Bordok, siya naman talaga yung humahawak kay Bibi, si Dr. Alatorre. Sila yung mag-uusap pag ma-admit ulit si Scarlett, si Dr. Hammer at si Dr. Alatorre yung mag-uusap. Para hindi na bago ng Opo, kasi iba kasi yung ng doktor. Kaya sabi ni Dr. Alatorre, kailangan iisa lang yung hahawak kay Scarlett doon sa Burungan. Kahit anong klaseng sakit yan. Kung si Dr. Hammer yung ko sa inyo, doon nyo lang dalhin. Sabi ko si Micaela, kasi punuan po sa Bordok nung pumunta kami doon. Oo, dahil nga sa maraming pasyente. Kaya nga, sabi ni Dr. Alatorre, ganito yung gagawin natin. Kahit puno doon sa Bordok, si Dr. Hammer na ang bahala kung saan niya ilalagay si Scarlett. At least may Opo. May usapan ng gano'n. Sinisigurado ni Dr. Alatorre na talagang safety yung bata. Hindi hindi tulad sa provincial hospital na confine siya within 6 days. 6 din na doktor yung humawak sa kanya. Talagang Opo. Iba pa din yung may naka-assign lang para may contact dun sa espesyalista sa Tacloban. Opo. Tapos kung kailangan na daw tubuhan o lagyan ng NGT, siya yung magsasabi.
Pero okay na ngayon si Scarlett. Opo, okay na siya, sawa ng Diyos. Maano naman siya kumain. Yun ang yung sinasabi ni Dr. Latorre. Hindi kailangan lagyan ng NGT si Scarlett kasi malakas siyang kumain. At saka sabi ni Dr. Latorre, kung pneumonia man yung naging cause ng pagkakasakit ni Scarlett, yung dahil sa ubo niya. Lahat kasi ng klase ng ubo dahil sa infection. Madaming klase ng infection. Pero, kung hindi talaga siya nakakakain, mahirap siyang makalunok, doon na yung time na pwede siyang lagyan ng NGT. No, at least maliwanag na ano. Opo. So ngayon, sobrang busy nyo sa inyong trabaho. Opo, kagagaling lang po namin sa meeting. Anong kaganapan sa bayan para preparation sa sa fiesta. Opo, nag-ano na kami ng rerouting, kung kailan yung start. Tapos, kasi may mga para-parada. Opo, yung civic parade, yung Padulong Festival. Kailan ang padulong? Sa 7. Tapos ang civic parade? Sa 6. May lechon parade din. Hindi pa namin na ano yung pagkasunod-sunod kung may lechon parade ba. Pero yung sigurado namin, tulad nung nakaraan, yung civic parade at saka yung lechon, yung Padulong Festival. Pero mas madami ngayon kumpara nung dati. May mga entry na ngayon. Opo, kasi Burungan pa lang parang 7 na yung nag-entry. Masarap manood yan, Kaponi, kasi talagang yung mga ano yan kumbaga pinoportray nila yung Mama Mary. Naging ano na natin sa Burungan. Dance parade. Opo. Tsaka may fluvial parade galing sa Point Mary yung, yung Mama Mary. Papunta dito sa Pantalan. Yun. Tapos pagdating sa Pantalan, start na yun ng Padulong Festival. Maaga yun, mga 6 pa lang, no? Or mas maaga pa. Mas maaga pa para hindi masyadong mainit, lalo na ngayon medyo mahaba. Baka abutan ng hanggang tanghali. Try natin i-cover yun para mapanood ng ating mga viewers. Saan yung assignment mo? Ganun pa din nung dati nasa Kapitolyo. Sa may Kapitolyo ka. Opo. Hindi naman binago kasi sabi nga ng ano namin, ay nagsuggest din kami na wag nang baguhin kung saan kami dati nakapwesto kasi kung baga mula't umpisa, doon na nakasanayan na namin, kaya hindi na pwedeng bago-baguhin yun. Daming mga bisita at mga balikbayan. Opo, madami. Sa fiesta. Mas madami ngayon kumpara nung last year. Kasi last year walang competition. Opo, wala. Kasi pero ngayon meron. Presentation dahil nag-ano pa lang yung pandemic, natatapos. Ngayon, back to normal, kaya maraming mga contingent na sasali. At I'm sure magiging masaya. Lalo na yung mga night activity, tapos may mga palabas sa plaza, may mga artista, at ano pa ba, yung mga kung ano-anong mga kaganapan sa peryahan. Tsaka sa peryahan, madami ng nakalatag doon. Pasyal na po kayo mga Kaponi. Yan, pasyal na. Bisitahin niyo ang Burungan pag meron kayong spare time. Lalo na pag mga ganitong magpipiesta. Advisable dito pumunta piyesta. Kasi pag holidays, mga Christmas, New Year, hindi siya maganda dahil maulan. Nabaha dito. Opo, dito talaga maganda yung panahon. Pero para sa amin, doon kami nahihirapan pag ganyan yung panahon. Oo. Hi muna sa ating viewers. Hello po. Yun. Yung pag-uusapan natin ngayon, Kaponi, kaya si Madam Olga ay pinapunta ko, yung tungkol po sa mga support at pagmamahal na pinaabot ng Bahay Kubo Group para po sa ating pumanaw na si Tita Estela Dato Jacob. Opo. Yun, i-update natin kasi ang Bahay Kubo Group, bukod sa kanilang suporta sa mission po natin sa ating paglingap, nalaman nila na pumanaw si Tita, which is si Tita Estela ay admin din ng Bahay Kubo Group at saka ibang mga Pamis G, saka iba pang mga grupo. Talagang very supportive si Tita nung nabubuhay pa para sa ating channel, kaya hindi siya talaga nakalimutan namin at saka ng ating mga titas na nagmamahal sa kanya. At yun nga po, meron sasabihin si Ate Annalyn na ang Bahay Kubo Group ay nag-contribute. Yes. Maraming salamat po sa effort ng Bahay Kubo Group, lalong-lalo na kay Sir Eddie Boy. Kasi si Sir Eddie Boy talaga yung nag-suggest na kung pwede, tumutulong naman yung Bahay Kubo Group sa mga beneficiary. Why not na hindi din tulungan yung pamilya ni Tita Estela? Kasi syempre, naging kaisa din natin yan sa ating mga bithiin. At saka sila yung unang nagpadala ng package sa atin. Opo.
ang grupo ni Tita Estela, ang Tekramit po ni Aldi Hong Kong Group. Kaya hindi namin makakalimutan yung mga blessing niya, yung kanilang pag-member sa ating channel, pag-support. Yan, sila Tita Estela, Tita Merly, season vlog, tapos sila lahat, si Tita Lucia Ancheta, Tita Anviliapa, lahat kayo talagang hanggang ngayon ay sobrang thankful kami dahil kayo yung mga organic nating kapuni. Na hanggang ngayon, hindi man sila, sabi nga ni Tita Merly, hindi man daw kami nakaka-support financially ngayon dahil sa syempre may mga personal matters din sila or mga personal na pinaglalaanan. Patuloy pa din sila sa pamamagitan ng hindi pag-skip ng ads at panonood. At yun nga po, ang grupo ng Bahay Kubo Group, meron mga titas na nag-share ng blessing. Opo. Gusto ko lang pasalamatan yung mga nag-contribute. At syempre, yung hindi lang na yung nag-contribute, kundi pati yung mga prayers. Yes. Opo. Nakiramay. May Gusto ko lang may silang update pasalamatan. na kung kailan ang libing? Actually, nakaka-chat ko si Tito Anthony, yung asawa ni Tita Stella. Sa Sabado daw, Sabado 8 na. a.m. yung libing nila. Libing ni Tita. Opo. Salamat kay Ate sa Sibukaw, nagbigay po siya ng 500. Kay Tita Amy Manibo, 500 pesos. Kay Sir Eddie Boy Lazaro, 1,000. At kay Tita Lily Dineros, 1,000. Maraming salamat po sa inyo. At syempre kay Tita Buena. Oo, nandito. Nagbigay din si Tita ng 1,000. Kaya nagpadala siya. Sabi niya na ibigay sa'yo para pagsama-samahin. Opo. Balak ko nga sana, dapat kahapon ng hapon. Yun na nga, tumawag ka kahapon. Sabi ko, sige sir, bukas na lang yan. Kay Para medyo bago... hindi pa ako okay. Opo. Tapos, para isahan na lang yung pagpapadala kay Tito Anthony. Yun na lang po. Para bago mag-living, magamit nila. Magamit nila. Plus, napanood ni Tito Bong yung vlog mo kay, nung nabanggit mo nga si Tita Estela na Ay, kay Tatay Sulpicio. Yung time na yun, napanood ni Tito Bong. Plano nga ni Tito Bong actually na magkaroon ng tribute. Pero dahil sa yung ating schedule, lahat tayo mga busy. Lahat busy, sobra. Tayo, tapos ako naman, hindi pa ganun ka-okay sa aking kalusugan. Kaya, na ano na lang ni Tito Bong na nagpadala na lang siya. Ito ay 10,000 pesos para daw makatulong sa pamilyang naiwan ni Tita Estela kung ano man yung babayaran pa nila. So, pagsasama-samahin mo ito, kasi ikaw naman yung inassign ng Bahay Kubo Group na mag-receive nito. So, ibigay ko na lang to sa'yo. From Tito Bong, 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Tapos yung kay Tita Buena, meron siyang pinapabigay din na 1,000. Maraming salamat Tito Bong sa pag-support sa pamilya ni Tita Estela. Alam ko din po na kung nakikinig or nakikita man tayo ngayon ni Tita Estela, sobrang pasasalamat niya sigurado. Dahil sa sobrang napakabait na tao ni Tita Estela, promise. Ayun. Siyempre sa pamilyang naiwan po ni Tita Estela, kay Sir Anthony. Opo. Tapos sa mga, may anak ba sila? Opo, mayroon silang mga anak. Sa mga anak ni Tita Estela, kung mapanood niyo man po itong video natin, kami po ang Pony Aldi Channel, ang aking pamilya, ang team ay nakikiramay po sa pamilya ninyo. Hindi man tayo nagkakita-kita personally. Ang plano pa nga natin, nagme-message siya sa akin na pag once maluwag na daw after pandemic, magkita-kita tayo sa Hong Kong. Kaso hindi na yun natupad, natuloy dahil nga sa nagmi-mission man tayo at saka sa mga financial din, yung pamasahe papunta doon. At yun, maraming salamat sa kabutihan mong ginawa sa mga kababayan natin dito sa Eastern Samar. So meron siyang pondo dito na... Umaabot na po siya ng 10,000 yung kay Tito Bong, tapos 4,000 yung sa Bahay Kubo Group kasama na yung kay Tita Buena. Bali, umabot po ng 14,000 yung ipapadala natin doon kay Tito Anthony sa kakailanganin nila, lalo na sa paglalamay, tapos magagamit din sa paglibing. Malaking tulong na po ito mga kaponi. Salamat sa Bahay Kubo Group. At kay Tita Estela, kung saan man po kayo naroroon, sana po ay
maging ano kumbaga makapagpahinga na po kayo. Tapos kapiling nyo na si Lord. At hindi po namin kayo makakalimutan. Nandito pa rin po kayo sa puso namin. Gabayan mo na lang kami dito sa Opo. mission namin. Okay, so yun lang po yun, Kapone. At again, thank you sa Bahay Kubo Group sa inyong inisyatibo, kay Tito Bong, at saka sa lahat po sa bumubuo ng Tech Ramit po ni Aldi Fans Page ng kung chapter. Mabuhay po kayong lahat at God bless. Thank you sa Opo. blessings na ito. Maraming for salamat po. Tita Estela. Ipapadala po namin ito ngayon kay Tito Anthony para bukas or hanggang sa libing ay may magamit sila. Pwede Gcash na lang Opo, para ma-receive. ano namin kay Ma'am Jubel, ito, papa-Gcash, tapos isisend natin doon May sa... number ka naman ni Opo, may ipinadala si Tito Anthony na Gcash number nila para daw doon na lang ipadala. Okay, sige. Thank you, Madam Olga. Salamat, Kapone. Yun lang po. Hanggang Maraming sa susunod salamat nating po. vlog.